I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hello, madlang people. This is Group 4 presentation. This is our leader. I'm Giselle Tori. And members, I am Emma A. Villanueva. I am Elijah Magas B. Vargas. Martley Bendita Duran, I'm Macy Pereira. I'm Samantha Peñafiel. and Sandri Villamiro. I'm Ashley Lapaz. And And this this is a presentation of Group 4. ano po, pwede po English yung Tagalog. Tagalog na lang. Po. Kaya Pero yung mag-English. kapartner ko po, ano sa English. English, okay. Hindi ako Tagalog lang, hindi kasi ako comfortable sa English ko eh. Okay lang ba yun? At, Okay lang po. Okay. Introduction po muna. Pangalan ko po ulit ay Martley Bendita Duran. Tapos po, ang kasama ko po ay si Raymart Villanueva. I-start ko sa tanong po na, wait lang, nawawala po slide. Ito po. Ano po pangalan nyo at ano po age? Ang buong pangalan ko ay Julius Roy Torres, 27. Ilan taon na po kayo? 27 years old. Number of years in business po. Ang business, actually, yun ang first business ko eh. Bali lang, ano na ba yan, parang 3 months, 3 to 4 months, ganun. Okay po. Yung business name po, tapos yung business address. Business name, 2838 TN Cafe sa Rose of Heaven Drive, Talon Village, Talon 4, Las Piñas City. Ito po, thank you. Ito po ang first question ko po sa inyo. Ano po ang preparation nyo bago po mag-engage sa business or job nyo po? Preparation sa business. Number 1, syempre, yung kukuha ka muna ng idea kung ano ba yung gusto mong i-business. Tapos, titignan mo yung location, kung ano ba yung target na market mo. Kasi tulad sa akin, yung milk tea, di ba? Sino ba yung mga mahilig mag-milk tea? Sa akin, ang tingin ko kasi noon, yung mga estudyante, tsaka yung mga mga gusto magmerienda, di ba? Mga ganun. Opo. Popular na po kasi milk tea ngayon eh. Oo, sa panahon ngayon, di ba? Tas napanood ko rin sa sa social media na, di ba, parang Pilipinas yung pinakamalakas kumonsume ng milk tea. Kaya, yun yung nakapag-ano sa akin na milk tea ang i-business. Magaling pong business strategy yun po. Pagkagawa natin. Ayun. Ito po ang second tanong ko. Ano po yung mga special skills at characteristics nyo po sa related po sa business or job nyo? Skills ba? Skills? Sa akin, tingin ko, tawag dito. Sige pre, wait lang, may kausap lang ako. Ano ba? Sa akin kasi, wait lang ha, magandang tanong mo eh. Wala kasi akong yung skills talaga sa business. Kaya kasi yun franchise lang. Kaya 'di ba, sila yung nag-support sa akin kasi wala nga akong idea mag-business. Kasi pag gagawa ka ng business, kailangan mo ng 'di ba, yung products, tapos yung name yung ipapangalan mo sa produkto mo, pangalan ng shop mo. Sa akin mahina nga ako tawag dito. Mahirap mag-isip ng ganun eh. Kaya nag-franchise na lang ako. Ayun. Yung third question po na kay Raymart po.
Okay po. Paano mo po nalutas ang mga problemang may kaugnayan sa negosyo sa mga unang taon ng iyong pagpapatakbo ng negosyo po? Sorry, pakiulit yung question. English mo na lang kaya. Sagutin ko na lang ng Okay po. Tagalog. Okay po. How did you solve business-related problems during the early months of your business? Po. Problems encountered, parang ganun, di ba? Yes po. Opo. Ang una talaga yung financial. Kasi hindi mo talaga, dapat pag magpe-prepare ka ng business is, hindi pwedeng sakto lang yung budget na nakalaan dun sa business. Dapat kung sobra yung budget mo para kasi hindi mo alam kung ano yung mga dadating nga na problems. Tulad sa akin nun, kinulang ako ng sa construction. So yun, ang problema ako sa budget. Tapos pangalawa, yung ano ba? Kasi hindi pa nga ako experience sa business. Yung kulang ako sa preparation. Hindi ko in-expect na dadagsain agad ng tao, parang ganun. Kinulang ako kulang sa preparation. Sure. Okay po. Salamat. And for my fourth question, did you follow the tips from a successful businessman or practitioner before you got engaged in your business? Followed. Actually, before ako mag-business, nagbasa-basa ako ng book related sa sa pagbabudget saka sa business. Kung familiar kayo dun kay Chinkitan, ayun, yun yung finalo ko na na guide, parang ganun. Bumili ako ng mga books niya. Ayun, nakatulong naman siya. That's good to hear. And for my fifth question, what are your best business practices that you can share with aspiring students? Business practices. Ano ba? Pag student ka, ayun, kasi marami ka pang time wala ka pang masyadong responsibility pag student ka I-ano mo yun, tawag dito. I-take advantage mo yun. Mag-aral ka ng mag-aral, mag-gain ka ng knowledge kung ano bang gusto mong tahakin na career. Yun talaga ang anuhin mo. Kasi nandyan yung pinaka-critical na time pag student ka Dapat dyan pa lang mag-gain ka na ng knowledge kung anong gusto mong gawin after mo mag-aral. Kasi yun ang common na nakikita akong problems Yung after graduate tapos na mag-aral, hindi na alam ang gagawin after habang student pa lang, mag-gain na ng knowledge kung ano bang gustong gawin nyo after mag-aral. Thank you, sir. And for my last question, what are some characteristics, attributes, lifestyle skills, and traits? What are the characteristics, attributes, lifestyle, skills, and traits that made you successful in your business? Wait, sorry, medyo choppy. Pakiulit yung Sorry, question. sir. What are some characteristics, attributes, lifestyle skills, and traits that made you successful in your business? Sa akin, simple lang Sa akin, hindi mo kailangang maging yung overthinker. Kailangan, pag may gusto kang gawin, yun lang. Tawag dito, yung straight path lang ba? Kung ano yung gusto mong gawin, yun lang yung gawin mo. Avoid any distractions. Tulad ng mga, paano ba, yung sa edad nyo, pagbabarkada, mga ganon. Iwas sa mga, mga distraction. Basta yun, iwas. Alam nyo na may mga distractions na ganyan Kung ano yung, straight path lang. Focus ka lang sa goal, parang ganon ba? May mga I think support you. ba kayo or may nag-support sa'yo?
Oo, hindi pwedeng hindi kumbaga lalo't yan ang mga number one na kailangan ng tawag dito. Kunyari, pag magbi-business ka, hindi naman pwede mag-isa ka lang eh. Kailangan mo talaga ng tulong sa parents, diba? Hindi man financial, spiritually, morally, diba? Yung mga kahit lang, magbuboost lang sa sa ano bang tawag doon? Kasi minsan, feel mo yung feel mo mag-isa ka lang, parang gano'n. So, kailangan mong support emotionally, parang gano'n. Ano po, para sa mga pong aspiring students kagaya sa amin po, ano pwede mo po pong advice sa amin or books na pwedeng i-suggest para mabasa namin or mag-prepare para sa business na course na ganyan? Ayan, books. Ayan. Yung mga simpleng books lang. Tulad nga yung sinabi ko kanina, yung kay Chinkitan, try nyo yan. Tapos marami naman sa sa pag pumunta kayo ng bookstore, kunyari sa Fully Book, mga ganun, meron siyang specific na category, di ba, mga ganun. Yung business na books. Try nyo yung yung Rich Dads, mga ganun. Try nyo magbasa ng mga ganung books. Sige po. Ito na, yung last question ko po kasi. Minsan po, yung mga profit-oriented po, kailangan pa po ba yun? Yung maging profit-oriented? Profit-oriented? Yes po. Ano bang meaning mo doon sa profit-oriented? Meron pong mga naghahanap po ng mas nakakabuting business para madami yung pera nila or yung mga people na enjoy lang gumawa ng trading business. Yan kasi parang yan eh. Depende sa Ilan taon na po kayo? 27 years old. Number of years in business po. Ang business, actually, yun ang first business ko eh. Bali lang, parang 3 months, 3 to 4 months, ganun. Okay po. Yung business name po, tapos yung business address. Business name, 2838 TN Cafe sa Rose of Heaven Drive, Talon Village, Talon 4, Las Piñas City. Sige po, thank you. Ito po ang first question ko po sa inyo. Ano po ang preparation nyo bago po mag-engage sa business or job nyo po? Preparation sa business. Number one, syempre, yung kukuha ka muna ng idea kung ano ba yung gusto mong i-business. Tapos, titignan mo yung location, kung ano ba yung target na market mo. Kasi tulad sa akin, yung milk tea, di ba? Sino ba yung mga mahilig mag-milk tea? Sa akin, ang tingin ko kasi noon, yung mga estudyante, tsaka yung mga mga gusto magmerienda, di ba? Mga ganun. Opo. Popular na po kasi milk tea ngayon eh. Oo, sa panahon ngayon, di ba? Tas napanood ko rin sa sa social media na di ba, parang Pilipinas yung pinakamalakas kumonsume ng milk tea, kaya yun yung nakapag sa akin na milk tea ang i-business. Magaling pong business strategy yun po pagkagawa natin. Ayun. Ito po ang second tanong ko. Ano po yung mga special skills at characteristics nyo po related po sa business or job? Skills ba? Skills? Sa akin, tingin ko, tawag dito. Sige pre, wait lang, may kausap lang ako. Ano ba? Sa akin kasi, wait lang ha. Magandang tanong mo eh. Wala kasi akong yung skills talaga sa business. Kaya kasi yun franchise lang. Kaya
'di ba? Sila yung nag-support sa akin kasi wala nga akong idea mag-business. Kasi pag gagawa ka ng business, kailangan mo ng, 'di ba, yung products, tapos yung name ng yung ipapangalan mo sa produkto mo, pangalan ng shop mo. Wala sa akin mahina nga ako tawag dito. Mahirap mag-isip ng ganun kaya nag-franchise na lang ako. Ayun. Yung third question po na kay Raymond po. Okay po. Paano mo po nalutas ang mga problemang may kaugnayan sa negosyo sa mga unang taon ng iyong pagpapatakbo ng negosyo po? Sorry, pakiulit yung question. English mo na lang kaya. Sagutin ko na lang ng Okay po. Tagalog. Okay po. How did you solve business-related problems during the early months of your business? Po. Problems encountered, parang ganun, di ba? Yes po. Opo. Ang una talaga yung financial. Kasi hindi mo talaga dapat pag magpe-prepare ka ng business is hindi pwedeng sakto lang yung budget na nakalaan dun sa business. Dapat kung sobra yung budget mo para kasi hindi mo alam kung ano yung mga dadating nga na problems. Tulad sa akin nun, kinulang ako ng sa construction. So yun, ang problema ako sa budget. Tapos pangalawa, yung ano ba? Kasi hindi pa nga ako experience sa business. Yung kulang ako sa preparation. Hindi ko in-expect na dadagsain agad ng tao, parang ganun. Kinulang ako kulang sa preparation. In short. Okay po. Salamat. And for my fourth question, did you follow the tips from a successful businessman or practitioner before you got engaged in your business? Followed. Actually, before ako mag-business, nagbasa-basa ako ng book related sa sa pagbabudget saka sa business. Kung familiar kayo dun kay Chinky Tan, ayun, yun yung finalo ko na na guide, parang ganun. Bumili ako ng mga books niya. Ayun, nakatulong naman siya. That's good to hear. And for my fifth question, what are your best business practices that you can share with aspiring students? Business practices. Ano ba? Pag student ka, ayun, kasi marami ka pang time wala ka pang masyadong responsibility pag student ka i-ano mo yun, tawag dito, i-take advantage mo yun, mag-aral ka ng mag-aral, mag-gain ka ng knowledge kung ano bang gusto mong tahakin na career. Yun talaga ang mo kasi nandyan yung pinaka-critical na time pag student ka dapat diyan pa lang mag-gain ka na ng knowledge kung anong gusto mong gawin after mo mag-aral. Kasi yun ang common na nakikita akong problems Yung after graduate tapos na mag-aral, hindi na alam ang gagawin after Kaya habang student pa lang, mag-gain na ng knowledge kung ano bang gustong gawin nyo after mag-aral. Thank you, sir. And for my last question, what are some characteristics, attributes, lifestyle skills, and traits? What are the characteristics, attributes, lifestyle, skills, and traits that made you successful in your business? Wait, sorry, medyo choppy. Pakiulit yung Sorry, question. sir. What are some characteristics, attributes, lifestyle skills, and traits that made you successful in your business? Sa akin, simple lang Sa akin, hindi mo kailangang maging yung overthinker. Kailangan, pag may gusto kang gawin, yun lang. Tawag dito, yung
straight path lang ba? Kung ano yung gusto mong gawin, yun lang yung gawin mo. Avoid any distractions tulad ng mga paano ba yung sa edad nyo, yung pagbabarkada, mga ganon. Iwas sa mga ano ba, mga distraction. Basta yun, iwas. Alam niyo na may mga distractions na ganyan eh. Kung ano yung ano mo, straight path lang. Focus ka lang sa goal, parang ganun ba. May mga I think support it's ba kayo? Or mga may nag-support sa'yo? Oo, hindi pwedeng ano, hindi kumbaga lalo't ano ka yan ang mga ano, number one na kailangan ng tawag dito. Kunyari, pag magbi-business ka, hindi naman pwede mag-isa ka lang eh. Kailangan mo talaga ng tulong sa parents, diba? Hindi man financial, ano ba, more ano, spiritually, morally, 'di ba? Yung mga ano ba, kahit ano lang. Magbuboost lang sa ano mo, sa ano bang tawag doon? Kasi minsan feel mo ano eh, yung feel mo mag-isa ka lang parang gano'n. So kailangan mong support emotionally parang gano'n. Ano po, para sa mga pong aspiring students kagaya sa amin po, ano pwede mo po pong advice sa amin or books na pwedeng isuggest para mabasa namin or mag-prepare para sa business na course na ganyan? Ayan, books. Ayan. Yung mga simpleng books lang. Tulad nga yung sinabi ko kanina, yung kay Chinkitan, try nyo yan. Tapos marami naman sa ano eh, sa pag pumunta kayo ng bookstore, well, kunyari sa Fully Book, mga ganun, meron siyang specific na category, di ba, mga ganun. Yung business na books. Try nyo yung ano, yung Rich Dads, mga ganun. Try nyo magbasa ng mga ganung books. Sige po. Ito na, yung last question ko po kasi, minsan po yung mga profit-oriented po, kailangan pa po ba yun? Yung maging profit-oriented? Ano, profit-oriented? Yes po. Ano bang meaning mo doon sa profit-oriented? Meron pong mga naghahanap po ng mas nakakabuting business para madami yung pera nila or yung mga people na enjoy lang gumawa ng trading business. Yan kasi parang ano yan eh. Depende sa estado ng buhay ng isang tao eh. For example, kaya mo naman yung ano kasi iba't iba ang ano eh tipo ng business eh, di ba? Meron yung iba isang bagsakan, malaki agad yung profit mo. Tapos, hindi tulad ng iba na mga retail, ganon. Konti lang ang profit dun eh. Babawi sila sa quantity ng nabibenta. So, ano yan, matagal ang process. Pero pag nasa ano, kunyari real estate, parang ganon. Ayun, malaki ang profit nun eh. So, kaya yan, depende kung anong papasukin mong business. Thank you po. Tapos na po mga questions ko. Thank you po sa time nyo. Oh, thank you din. Thank you, Natuwa sir. ng interview. Sana may napulot kayo sa akin. Opo. Okay na. Thank you. Apo, Okay, thank you, sir. Thank you for your time. Bye, sir. Sa time. Okay, bye-bye. Super, and ko na. Bye. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3